lungsod ng Muntinlupa na isa sa 17 lungsod sa Metro Manila ay mayroong 2 distrito na binubuo ng 9 na barangay. Mayroon itong kabuang 314,934 na registered voters. Ngayong May 12, 2025 national and local elections, mayroong 3 kandidato para sa pagka-bise-alkalde ang lungsod, 2 sa pagka-kongresista, ngunit 1 kandidato lamang sa pagka-alkalde. Ang re-electionist na si Rufy Biazon ang nag-iisang mayoral candidate ng Muntinlupa City para sa kanyang ikalawang sunod na termino sa ilalim ng local political party na One Muntinlupa. Mayroong 3 kandidato naman ang maghaharap para sa posisyon ng Vice Mayor. Mula sa pagiging barangay chairman ng barangay poblasyon, susubukan ni Allen Ampaya na umangat at maging ikalawang ama ng mga Muntinlupeños. Makakalaban niya ang kasalukuyang Vice Mayor ng lungsod na si Artemio Temi Simundak ng Partido Federal ng Pilipinas at ang independent candidate at dating konsehal na si Stephanie Fanny Teves Wong. Sa House of Representatives kasama ni Biazon sa partido, ang re-electionist na si Jaime Fresnedi na dating alkalde ng lungsod at makakalaban niya si Biyong Garing. Samantala sa District 1 ng Muntinlupa City na kinabibilangan ng Barangay Tunasan, Poblasyon, Putatan at Bayanan, mayroong 23 na tumatakbong konsehal, habang ang District 2 naman na kinabibilangan ng Barangay Alabang, Ayala Alabang, Sukat, Kupang at Buli ay may 17 konsehal ang maglalaban-laban para sa paparating na halalan. Ang lungsod ng Las Piñas ay mayroong 2 distrito na may kabuang 318,542 na registered voters. Ngayong 2025 midterm elections, maghahalal ang mga mamamayan nito ng 1 kongresista, 1 alkalde at 1 bise-alkalde at 12 konsehal na magiging bahagi ng Las Piñas City Council na lahat ay magsisilbi ng 1 termino sa loob ng 3 taon. Mula 1960s, 1 pamilya ang nagdodomina ng lungsod pagdating sa politika, ang pamilya Aguilar. Ngunit ngayon ay sila-sila rin ang magiging magkakatunggali sa nalalapit na halalan. Nahati ang pamilya na ngayon ay tumatakbo sa iba't ibang lokal na posisyon ng lungsod sa ilalim ng 2 nangungunang partido, ang Nationalist People's Coalition at Nationalista Party. May mga miyembro din ng pamilya Aguilar ang tumatakbo sa mayoral, vice mayoral at city council positions ng Las Piñas City sa ilalim ng mga nangungunang partido na NPC o Nationalist People's Coalition, Nationalista Party, habang may ilan ding tumatakbo bilang independyente. Ang lungsod ng Makati ay mayroong 2 distrito na may kabuang 270,240 na registered voters. Ngayong 2025 midterm elections, maghahalal ang mga residente nito ng 1 kongresista, 1 alkalde, 1 bise-alkalde at 16 na konsehal na lahat ay magsisilbi sa 1 termino sa loob ng 3 taon. Para sa mayoral position, susubukan ni Senator Nancy Binay ang kanyang kapalaran bilang ina ng lungsod ng Makati sa ilalim ng Partidong Una o United Nationalist Alliance. Makakalaban niya para sa nasabing posisyon ang kanyang bayaw na asawa ni Abby Binay na si Attorney Luis Campos ng NPC o Nationalist People's Coalition at ang dating aktor na si Victor Neri bilang independyente. Isa sa mga plataporma ni Nancy Binay sa pagtakbong alkalde ay ang ipagpatuloy ang mga programa noon sa Makati City ng kanyang ama na si dating Vice President Jejomar Binay na naging alkalde rin ng lungsod. Ang kapatid ni Nancy na si Abby Binay ang kasalukuyang alkalde ng lungsod na ngayong 2025 elections ay tatakbo naman bilang senador. Samantala, ito ang unang pagkakataon na hindi maaring bumoto sa district representative o congressman ang mga residente ng 10 EMBO barangays na dating nasa jurisdiksyon ng lungsod ng Makati. Bunsod ang inilabas na ruling ng Korte Suprema kaugnay sa sigalot sa usapin sa boundary ng Makati at Taguig City. Bukod sa congressman, maiboboto pa rin naman ng mga residente ng EMBO barangays ang mga nasa national positions. Gayun din ang para sa posisyon ng mayor, vice mayor at mga city council. Sa datos ng Election and Barangay Affairs Department o EBAD, hanggang noong ika-23 ng Enero ngayong taon, nasa 353,274 ang kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa Parañaque City, kung saan maaari silang bumoto sa 58 voting centers na inulunsad ng COMELEC sa lungsod. Naitala naman ang pinakamaraming botante sa ikalawang distrito na kinabibilangan ng Barangay BF Homes, Don Bosco, Marcelo Green, Merville, Moonwalk, San Antonio, San Martin de Porres at San Valley na may 213,621 registered voters. Noong 2022 national and local elections, nasa 84.57%
o 171,901 sa 203,263 registered voters ang nakilahok para bumoto. Ngayon 2025 midterm polls, 7 ang magkakatunggali para sa pagkaalkalde na kinabibilangan ni Mendoza Nene, independent candidate, Olivares Aileen Ako, independent candidate, Olivares Kuya Edwin ng Lakas, Pantila Annabel, independent candidate, Pineda Nathan ng Workers and Peasants Party, Uy Drew, independent candidate, at Zaide June ng Aksyon. Dumako naman tayo sa Pasay City. Ayon pa rin sa datos ng EBAD, nasa 292,695 ang kabuuang bilang ng mga rehistradong botante sa lungsod, kung saan mayroong 12 voting centers na maaaring puntahan ng mga voter para bumoto. Naitala ang pinakamaraming botante sa ikalawang distrito na may 147,132 registered voters. Noong 2022 national and local elections, nasa 110,395 na rehistradong botante ang bumoto o 80.82% ang voters turnout. Ngayong 2025 midterm polls, 2 ang maglalaban para sa pagka-mayor na kinabibilangan ni Calixto Rubiano Emi ng Partido Federal ng Pilipinas at Manggero Wawi ng Aksyon. Para naman sa Pateros, nasa 37,830 registered voters ang inaasahang boboto sa 10 voting center sa munisipalidad batay sa datos ng EBAD. Noong 2022 national and local elections, nasa 84.66% o 33,248 sa 39,273 registered voters ang nakilahok para bumoto. Ngayong 2025 midterm polls, 2 ang mag-aagawan para sa pagkaalkalde na kinabibilangan ni German Gerald ng Partido Federal ng Pilipinas at Miranda RSM ng National Unity Party. At sa Taguig naman, nasa 680,554 ang kabuuang bilang ng mga rehistradong botante na maaaring bumoto sa 40 voting centers na ililunsad ng COMELEC sa lungsod. Noong 2022 national and local elections, nasa 371,575 registered voters ang nakilahok para bumoto o 82.69 ang voters turnout. Ngayong 2025 midterm polls, 3 ang naghahangad para sa pwesto sa pagka-mayor na kinabibilangan ni Cayetano Atelani ng Nationalista Party, si Rafica Arnel ng Partido Federal ng Pilipinas at Lisudin Brigido, independent candidate. Para sa Bantay Balota 2025, ako si Kenny Acosta. Ako si Rosemary Miranda. Ng DWWW774, your ultimate news and music radio.